Sinubuhusan ang pondo para sa mga mawawaliang infrastruktura tulad ng flood control project, tulad ng automatic road, tulad ng mga highway na kung makikita nyo lubak-lubak. Parang naroon tarantungkaan. Ganun po ang klase ng administrasyon ni Dr. Marcos. At sabi ni Dr. Marcos kahapon sa kanyang presscon, hindi aabot ang Pasko. Ikukulong niya ang mga magdalaka sa gobyerno. Bakit inaabot ang ginagawa? Napakaraming araw para ipakulong ibang magdalampang itong magdalaka sa gobyerno. Samantala, yung nagnakaw lang ng bangka dahil walang makain, tulong sana! Samantalang yung isang tagapaglaban nagpunta sa Manila para magtrabaho, walang nakita trabaho kaya pinabot sa isang bahay para maghanap ng pera, para makabalik sa tagpuan, tulong kagad! Ang mga maliliit na mga mamamayan, walang mapakain, naghahanap ng mamamaraan pag nagkabalik ko ang kagat. Samantala ang mga kongresista, ang mga senador, ang mga kanyang mismo, sabi kanila mismo, si Hector Siswatko, sila nagplano kung paano pagdalakayan ng gobyerno, kung paano pagdalakayan ang galing sa pawis at tugo ng mga manggagawa at mga kawali at saka magpapaka para sa kanilang pagbahay sa buhay at mga balita. Ito ang klase ng gobyerno na dapat baguhin ang sistema dahil ang may harap sa gobyerno, alam niyo po ba kung ano ang root of our evil? Ang gobyerno ang ginahawakan ng mga burokan ng kapitalista. Ang nasa gobyerno, ang mga negosyante, ang nasa gobyerno, ang iuna, ang mga negosyo. Bahala na kayo, mga magdagawa, kung mabubuhay kayo. Bahala na kayo, mga kawali, kung mabubuhay kayo. Basta sila, ang mga burokan ng kapitalista. Nagpagpagpag ka sa labi, ang nilalakan nila para sa kanilang kaligayahan. Ang mga natin, kaya ang panawagan ng mga kawali ng gobyerno sa kamunayan ng basahan sa pinustasan talagang kasiguran sa mga ang magkasarang kontraktual na irregular at bigyan ng tunay na batas at tagalinis sa kamunayan. Sa batas ang Public Sector Labor Act of the Philippines. Kaya lahat mula sa mga kawali ng gobyerno para ang laban sa ating pagpilitan, sa ating pagkakaisa, paiwanak natin ang gobyerno at sa ating pagkakaisa, tayo ay magtatabukay. Patayan ang pagpilitan namin! Bayan! Maraming salamat po! Maraming salamat po, Asante. At ngayon naman po, pakinggan po natin mula po sa halay ng transportasyon ang National President po ng Piston, si Cano Luis Lorata. Magandang hapon mga kasama!
ninyo, tulangin ang pagkakas natin. Parang panahon ng hapon, mayroong garrison. Diba ganyan yung sa panahon ng hapon, na may garrison na nakaharang. Sa bahagi po ng kalagayan, hindi lamang ng mga driver at mga operator, kundi ng mamamayan. Dahil sa ginagawa ng mga prokratang kapitalismo ay sinapusan ng sektor ng transportasyon ang mga seri na mga pagtaas ng presyo ng petrolyo dito sa ating bansa. At alam naman natin na kapag tumataas ang presyo ng langis, ang kakibat niyan ay pagtaas sa mga pamulang servisyo at mga bilihin na halos hindi nakasabay ang kararampot na kita o sahod ng ating mga kapatid na mga magsagawa. Punsahan na ito ng sektor ng transportasyon. Gaano kalaki ang nawawalang kita kada araw? Halos umaabot po ng 900 pesos ang direktang nawawala na kung saan dapat ito ay nagagamit na sa pangangailangan ng pamilya ng mga driver at mga operator. Pero dahil sa patuloy nga na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay tuwirang nawawala ang malaking halaga. Kung titingnan po natin magkano ang direct na nawawalang kita sa loob po ng 25 araw na pamamasada ng mga driver at mga operator, halos umaabot po ng 22,500 pesos ang nawawalang kita na dapat nilagagamit sa usapin ng edukasyon, sa usapin ng pangkalusugan at ng isibili ng pagkain sa pagkailan ng mga driver at mga operator. Dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng petrolyo ay walang ginagawa ang administrasyon ni Bongbong Marcos at ni Sara Duterte dahil patuloy na umiiral ang mga batas katulad ng BAG at ng estate tax sa langis. Alam po ba niyo mga kasama, sa bawat litro na ikinakarga namin sa aming mga sasakyan, gayon din sa mga pribado, ay ang BAG ay umaabot po ng 7 pesos bawat litro ang nadadagdag. Isama pa po natin at estate tax sa langis na kung saan ay mayroong 6 na piso. Kaya pag pinagsama po natin at 2 pangunahing pulis na pinatasan ng sektor ng transportasyon at ng mamamayan ay halos po 13 piso ang direktang nawawala sa bawat litro na binabayad na pulis ng ating mga driver. Kung titingnan po natin sa loob po ng isang araw na pamamasada, pagkano ang ibinabayad na buwis, halos umaabot po ng 390 pesos kada araw. Kung kami po ay nagpupunsyong ng 30 liters per day. At kapag tingnan po natin sa loob ng 25 days ay malutong po na 9,750 ang direktang buwis na binabayad ng bawat